Ngayong araw po pala ipapakita namin ang simpleng pamumuhay dito sa probinsya. Ang gagawin nga po pala namin ngayong araw ay manghuhuli kami ng isda o kung tawagin sa Bicol ay magpapangke. Bali ang pagpapangke nga po pala ay hindi na kinakailangan na gumamit ng bangka. Makakahuli ka nga po pala sa pamamagitan ng pagkukulong ng mga isda, hawak ang lambat. At para sa mas mabilis at siguradong may huli, ay kailangan mo munang humanap ng grupo ng mga isda. Saka mo ilalatag ang lambat at sisiguraduhin mo na hindi sila makakawala kapag nakulong na sila. Ito nga po pala yung moment na nagpe-prepare na kami. Ayun nga at hindi na nagtagal ang pagpe-prepare namin kaya pumunta na kami sa dagat. Bali nanghiram nga lang po pala kami ng lambat. Bali pa low tide na nga rin po pala yung sitwasyon ng dagat dyan nung nagpangke kami. Aakalain nyo nga lang po pala na malalim yan pero mababaw po yan, di pa aabot hanggang tuhod. Sa puntong to nga po ay inayos muna namin ng lambat para mas maayos yung paglalatag at hindi makawala ang mga isda. At di naman nagtagal ay nakakita na kami ng grupo ng mga isda kaya dali-dali na namin itong pinalibutan ng lambat. Pang madapa si Rider sa sobrang pagmamadali niya kasi baka matakasan pa kami. Tapos ilang minuto lang, ayan na, panalo. Ang dami ng huli. Dahil tatlo nga lang po pala sila dyan, ay hindi masyado naiangat yung ibang parte ng lambat, kaya yung iba naglundagan. Pero kahit papano, may nahuli pa rin po kami dyan. Yung mga isda na nahuli nga po pala namin dyan ay tinatawag na tabudyos dito sa Bicol. Kayo po, anong tawag sa inyong lugar ng ganitong uri ng isda? Paki-comment naman po. Charot! Tumulong na nga din pala ang mga baget sa pagtatanggal ng mga isda para mas lalong mapabilis kami at mas makarami kami. Habang pinapanood ko nga pala silang masayang nagtatanggal ng mga isda ay napag-isip-isip ko na sobrang swerte ng mga taga-probinsya. Nakatulad nito na malapit sa dagat ay kung masipag ka lang at matyaga, ay libreng ulam ka na at may pangbenta ka pa. At kung suswertehin ka pa, iba't ibang uri pa ng laman dagat ang makukuha mo at mas malaki pa ang magiging benta mo. Nakakatuwa talaga yung moment na yan dahil hindi talaga kami nagtagal bago kami makakita ng grupo ng mga isda. Sabi nga nilang tatlo ay jackpot nga daw, parang nakisama talaga tong mga isda na to. Gusto ko din sanang makitanggal ng isda kaya lang walang maghahawak ng camera at baka mabasa yung cellphone ko. May nahuli nga din po pala dyan si Boyong na kurumkom. Kaya lang medyo maliit pa at iisa lang naman kaya pinakawalan na lang. Mas binilisan pa nga nilang pagtatanggal para mas makarami pa daw kami at makapunta kami dun sa bandang dulo. Sure ako sa mga nanonood ng video ngayon, sobrang namimiss nila ang buhay probinsya nila lalo na kung malapit sila sa dagat bago pa sila pumunta ng Manila. Kasi ang mga ganitong gawain at pangkaraniwan ng pangkabuhayan ng mga taga-probinsya ay hindi mo na magagawa sa luwas o sa Manila. At ayun, natapos na rin tanggalin lahat ng unang huli. Kaya hinahanda na ulit sa pangalawang paglalatag. Kaya lang nagkabaliktad kung anong bilis naming makahuli nung una, nitong pangalawa naman halos wala na kaming mahuli. Kadalasan nga yung grupo ng isda na nahahanap ay yung maliliit na at lumulusot na sa butas ng lambat. At bago nga po pala matapos ang video na to ay nais ko lang pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta, nanonood, nagla-like, nagsishare, nagko-comment at nagfa-follow. Ganon din po kay Sir Drio na nagbigay sa amin ng tala. Sobrang salamat po at sobrang na-appreciate po namin yon. Sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta. At ayun na nga po, nagdesisyon na kami na huwag nang dagdagan yung huli namin dahil nga maliliit na yung mga isda ay lumulusot na talaga sa butas ng lambat. So ayun, so paano po, hanggang dito na lang muna ang aking video. Sa mga bagong nanonood po, sana po paki-like, share, comment and follow na rin po. Sana magandang araw nyo at huwag kalimutang ngumiti. Bye-bye!